Malaki ang ngiti ni Lori matapos ang interview niya. Nasabihan na rin siya na nakuha na siya sa trabaho, at magsisimula na rin agad siya kinabukasan. Pagkatapos nun ay nagkaroon ng kaunting briefing sa kanila na mga baguhan na empleyado. Pinagpili pa sila kung day o night shift ba ang gusto nila. Mas malaki man ang sahod sa night shift, pero pinili pa rin ni Lori ang day shift, para mabantayan ang kanyang anak. Yay! Ang sarap nitong cake, mommy. Masaya na wika ni Connor, habang nilalantakan ang cake na binili niya pauwi. Naisipan lang niya na bumili, para ipagdiwang kahit papaano ang mga masasayang nangyari sa kanila nitong mga nakaraang araw. Tama na iyang nasa plato mo, Con. Hindi pwede sa iyo ang kumain ng madaming matatamis. Bukas na lang itong iba, okay? Babaunan mo na lang sa school. Yes po. Nangalumbaba si Lori, at pinagmasdan ang anak na kumakain. Hindi naging madali ang pagiging single parent niya, pero nakatulong ng malaki ang pera na nakuha niya noon. Hindi na siya nakapagtapos pa ng college. Gustuhin man niyang ituloy ito, pero hindi na iyon kasya pa sa oras niya. Ibubuhos na lang niya ang lahat ng kanyang panahon sa pagtatrabaho, upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak. Alas 9 man ang oras ng trabaho ni Lori, pero alas 7:30 pa lang ay gumayak na sila paalis, para sa klase ni Connor. Meron na rin siyang nakausap na tricycle driver na maghahatid sundo sa kanila ng anak. Alam nyo na kung ano ang magiging trabaho nyo. May experience na kayo kaya kayo ang nandito. Huwag kayong babagal-bagal kung ayaw nyong masisante. Importante lahat ang mga customers natin, at kadalasan na kumakain dito ay mga kilala, at mayayaman na mga tao. Malalagot kayo sa akin kapag pumalpak kayo, masungit na salita ni Mrs. Santos, ang head waiter nila. Sunod-sunod na tumungo ang mga kasamahan ni Lori. Bali-balita kasi kung gaano ka-terror si Mrs. Santos, ipapahiya ka talaga sa harap ng madaming tao kapag pumalpak ka. Hindi man ito ang unang beses na magtatrabaho siya bilang waitress, pero kinakabahan pa rin siya. Iba ito sa dati na pinasukan niya noon. High-class restaurant ito, mamahalin ang lahat ng mga pagkain at inumin, at halos lahat ng mga gamit ay babasagin. Nakakatakot ang gumalaw. Dali, Lori. Kunin mo ang order doon sa table 5. Kabilin-bilinan sa atin na huwag paghintayin ang ating mga customers sa pagkuha ng mga orders nila, wika ng katrabaho ni Lori na busy din. Mabilis siyang nagtungo sa table 5. Malapit na kasi ang tanghalian, kaya dumarami na rin ang mga nagsisidatingan upang kumain. Kung hindi mga naka-business attire at corporate suit, ay puro mga formal ang damit ng mga ito. Sa pagmamadali ni Lori na lumapit sa mesa, ay hindi niya napansin ang biglaang paglitaw ng paa sa harapan niya, upang patirin siya. Napasubsob sa sahig si Lori. Tumilapon ang hawak niyang tray, at malakas na tumama iyon sa binti ng babae sa kabilang mesa. Ouch! My leg! Lori! Humahanggos na dumalo ang kanyang mga kasama upang tulungan siya, nang biglang may humablat sa braso niya at itinayo siya. Nasindak si Lori nang bumungad sa kanya ang mabagsik na mukha ng isang lalaki. You waitress! Bago ka ba dito ha? Katatapos lang ng leg therapy ng girlfriend ko, pero mukhang sisirain mo pa. Alam mo bang kulang pa ang 2 buwan na sahod mo sa isang session niya? Bumaling siya sa babaeng umiinde sa sakit. Doon niya natanto na nakaupo nga ito sa wheelchair. Nanlamig ang pakiramdam niya. I'm sorry sir, hindi ko po sinasadya. May pumatid kasi sa akin kaya. Stop making excuses. Gagawa ka pa ng kwento, upang hindi mapag-alitan. Nasaan ang manager mo? Kailangan ko siyang makausap upang ipatanggal ka. Mabilis itong pinigilan ni Lori. Sir, huwag po. Kakasimula ko lang po. Then that explains your, hindi ka dapat. What's happening here? Isang baritonong boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Maluha-luha na si Lori, dahil sa labis na kahihiyan na natamo. Hindi niya inakala na ganito pala ang mangyayari sa unang araw niya. Gusto na lang niya na lemunin siya ng sahig. Itong siyong ang waitress kasi na ito. Will you stop shouting? Maririnig ka pa rin naman siguro ng lahat kahit hindi ka sumigaw, wika naman ng bagong dating na lalaki. Naramdaman ni Lori na tumabi ito sa kanya, pero hindi niya kayang magangat ng mga tingin. Oh my gosh! Anong nangyayari dito? Lori, ano ka ba naman?
Hindi ba ang sabi ko ay walang sushanggasyonga sa oras ng trabaho? Tingnan mo tuloy ang nangyari. Bahagyang nagangat ng tingin si Lori, at nakita na humahanggos palapit ang kanilang head waitress. Halata sa mukha nito ang panggigigil sa kanya. Ano pang tinutunganga mo dyan? Gumagana ba talaga yang utak mo? Dahil humingi ka ng tawad. Nabitin sa ere ang sinasabi ni Mrs. Santos, nang mapatingin ito sa kanyang tabi. Natigilan ito at biglang namuti ang buong mukha. Mr. Del Valle, bulalas nito at bahagya pang napaatras. I didn't know na ganito pala ang pananalita, at paraan ng pangdedisiplina ng mga trabahador ni Dad sa kapwa nila empleyado. What happened? Hindi lang niya natututukan ang branch na ito, pero ganito na ang nangyayari. Doon na naglakas ng loob si Lori na tingnan ang matangkad na lalaki sa tabi niya. Seryoso ito at sobrang lamig ang mga mata nito, na nakatingin sa lalaki at sa head waitress na nasa harap nila. It's Dallas. Rinig niyang bulong sa may pinakadulong mesa. You. Itinuro ni Mr. Del Valle ang lalaki na namumutla na rin sa takot. Get out of this restaurant. Hindi na kailangan pa ng isang salita, at mabilis na itinulak nito ang wheelchair ng girlfriend, at nagmamadaling lumabas ng kainan. And you, whoever you are. Sunod naman na wika nito kay Mrs. Santos. This is your last day at work. Ayaw ko sa mga taong katulad ninyo, mga bastos at balasubas na magsalita. Sinisira nyo lang ang reputasyon ng restaurant ni Dad. Naitulos sa kinatatayuan si Lori. Dahil sa mga naririnig galing sa lalaki. Ang head waitress naman nila ay parang papanawan na ng ulirat, pero nagawa pa rin itong humingi ng tawad at magmakaawa. Patawarin niyo po sana ako, Mr. Del Valle. Nadala lang ako ng emosyon ko kaya. That's more reason for me to fire you. Madali ka lang na pangunahan ng emosyon mo, at hindi iyon maganda. You are their leader. You should know how to handle your team including your own emotions. I'm sorry but I won't change my mind. Kalmado ang boses na wika nito, pero puno iyon ng awtoridad. Bagsak ang mga balikat na umalis si Mrs. Santos. Tumingin sa paligid si Mr. Del Valle, at sapat na iyon upang bumalik ang lahat sa naudlot na pagkain. Mabilis na nagyuko ng ulo si Lori sa harap nito. Natitiyak niyang siya ang isusunod nito, kaya uunahan na niya. Hindi siya syonga para hindi maanalisa na anak ito ng may-ari ng restaurant na ito. Pasensya na po kayo sir sa komos iyon na nangyari dahil sa akin. Hindi na po ito mauulit. Katapusan na niya talaga kapag tanggalin din siya nito sa trabaho. Why are you apologizing? Accidents happens everywhere, and this is not a new case. Next time, kapag may pumatid sa iyo, siguruhin mong hindi lilipad ang tray na hawak mo, para may ihahampas ka sa ulo ng taong nangtitrip sa iyo. Nalaglag ang panga ni Lori, habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Tama ba ang narinig niya mula dito? Mukha itong makatwira na tao, pero binibigyan siya nito ng permiso na hampasin ang kanilang mga customers sa ulo. Seryoso ba ito? Sa sunod na araw ay iba na nga ang head waitress nila, na ayon sa balibalita ay si Mr. Del Valle rin daw mismo ang pumili. Mabuti naman. Dapat ay noon pa talaga tinanggal ang bruha na iyon. Kung makapagsalita ay parang siya ang boss. Ni ang mga boss natin ay hindi ganun ang mga pananalita at ang babait pa, sansala ni Rafi. Medyo may katagalan na rin itong nagtatrabaho dito sa restaurant. Ewan ko ba kung bakit nakalusot iyon dito. Ayaw pa naman ng mga Del Valle ang mga ganong klaseng pag-uugali. Ang sabihin mo ay swerte itong si Lori at napadaan si Sir Dallas dito. Kung hindi ay malamang na napatalsik na siya ni Mrs. Santos dito. Break nila kaya nasa quarters sila at nagmemeryenda. Pinag-uusapan din ng kanyang mga kasamahan ang nangyari noong nakaraang araw. Ayon sa mga ito ay mababait daw ang pamilya ng mga Del Valle sa mga mahihirap at naaapi, pero mabagsik sa mga taong walang konsensya. Mabait si Mrs. Lopez, ang bagong head waitress nila. Nasa mid-40 na ito, pero mas bata ang mukha nito kaysa sa edad. Nag-aaya rin ito na kumain sa labas, para mas makilala nito ng mabuti ang lahat. Uuwi ka na Lori, hindi ka sasama? Tanong ni Nora nang makitang paalis na siya. Inakbayan ito ni Andrea at ngumisi. O Nora, hindi mo ba alam? Ang alin? Na may anak na si Lori, kaya hindi na siya pwede sa mga ganito. Ano? Bulalas ni Nora.
Nanlalaki pa ang mga mata nito. Hamalakhak si Andrea. Oo nga, nagulat nga rin ako nung malaman ko eh. Totoo ba Lori? Paniniguro pa. Tumango siya. Wala namang rason upang itago niya ang tungkol sa bagay na iyon. Sobrang mahal na mahal niya ang anak, upang itago ito sa kanyang mga katrabaho. Biglang sumulpot si Rafi na nakahanda ng gumimik. Isama mo naman siya dito minsan Lori. Gusto rin namin na makita si Connor, anito at nag-pretty eyes pa. Tumawa siya. Oo naman. Basta wala siyang pasok, pagsang-ayon niya. Nauna na si Lori na umalis sa mga ito, upang sunduin si Connor. Pareho kasi sila ng oras ng labas. Lagi niyang ipinapaalala dito na manatili lang ito sa guardhouse, kapag hihintayin siya. Ngunit pagdating niya doon ay hindi niya nakita ang anak. Manong, hindi pa po ba lumalabas si Connor? Tanong niya sa guard. Sumilip pa siya sa loob ng paaralan. Ay naku ma'am, lumabas na po ang anak niyo. Pupunta raw siya sa ice cream shop, at doon niyo na lang daw hintayin. Pinigilan ko nga pero ayaw magpapigil, paliwanag nito. Inihilamos ni Lori ang kanyang mga palad sa mukha. Ano ba ang iniisip ng batang iyon? Kabilin-bilinan niya na huwag itong lalabas ng paaralan, hanggat hindi pa siya dumadating. Iba na ang panahon ngayon, kaya mabuti na iyong nag-iingat. Walang inaksayang panahon si Lori, at nagtungo sa ice cream parlor na nasa katabing building ng paaralan. Madami mang mga estudyante ang nagkalat, pero agad niyang nahanap ang anak. Ginapangan siya ng kaba nang may nakita siyang kausap na lalaki si Connor, habang masayang kumakain. Pumasok siya sa loob sa mabibilis na mga hakbang. Connor, hindi niya napigilan ang magtaas ng boses. Mommy, sumanghap ang anak niya pagkakita sa kanya, pero hindi man lang natakot sa galit niyang mukha. Bakit ka lumabas ng school niyo? Di ba ang sabi ko ay hintayin mo ako? Hindi siya pinansin ng anak, bagkus ay tumingin ito sa lalaking kaharap. Good sir, that's my mommy. Isn't she pretty? Unti-unting lumingon sa kanya ang lalaki, na kasama ng kanyang anak. Parang naitulos si Lori sa kanyang kinatatayuan, nang magtama ang kanilang mga paningin. Tinitigan siya ng binata. Yeah, she's really pretty. Anito sa mababang boses habang nakatingin pa rin sa kanya. Mabilis na kumabog ang puso ni Lori sa hindi malamang kadahilanan. Hey mom, hindi ba ay kamukha siya ni daddy? Natutuwa pa na sansala ng kanyang anak. Tumingin siya kay Connor at sa lalaking kasama nito. Bakit parang? Umiling siya at sa nanginginig na mga kamay, ay hinila niya ang anak palayo dito. Umuwi na tayo Con. Don't talk to strangers hindi ba? Nakalimutan mo na ba iyon? Aniya at pilit na hinhila ang anak palabas ng ice cream shop. Hindi alam ni Lori, pero masama ang pakiramdam niya sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay may malaking delubyo na nag-aambang paparating. Mom, wait, kausap ko pa si. Kailangan na nating umuwi. Pagod ako anak. Huwag nang matigas pa ang ulo. Pero, tuloy-tuloy ang paglabas ni Lori, nang may mainit at magaan na kamay ang humawak sa braso niya. I don't have any bad intention to your son. Pasensya na kung dinala ko siya dito. Naaliw lang ako sa kanya, ay gusto ko siyang makausap, wika ng lalaki. Binawi ni Lori ang braso, habang nakatalikod pa rin dito. Okay lang. Ayos na. Sige na at aalis na kami. Where is your manners, mommy? You said to me that it's rude, kapag hindi mo hinarap ang kausap mo. Mariin na napapikit si Lori. Kung kaya lang sana ng loob niya, ay pipanggutan niya ang tenga ng anak sa kakulitan. Come on mom, he wants to talk to you. He's not a bad person naman eh. Sa huli ay hinarap din niya ang lalaki. Agad na bumungad kay Lori ang gwapo nitong mukha, at katulad kanina ay nakatitig ito sa kanya. May bahagya ring pagkalito sa mga mata nito. Kinalma ni Lori ang kanyang sarili. Have we met before? Tanong ng lalaki. Agad siyang umiling. Sigurado siyang ito ang unang beses na makita niya ito. I see. Inilahad ng binata ang kamay kay Lori, at bahagyang ngumiti. My name is Gael. Lori, right? Nasabi na sa akin kanina ni Connor. Tumango siya. May pag-aatubili man siyang nararamdaman, pero tinanggap pa rin niya ang kamay nito. Salamat sa pagbabantay sa anak ko. Hindi ito umimik at nanatili lang na nakatingin sa kanya, habang hawak pa rin ito ang kamay niya. Yung kamay ko.
Oh, para itong natauhan. I'm sorry for that, wika ng binata at bahagya pang tumawa. Bahagyang uminit ang pisngi ni Lori, kaya nag-iwas siya ng tingin. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Hindi naman ito ang unang beses na makakita siya ng gwapong lalaki Dumukwang ang binata sa harap ng anak niya, na malawak ang pagkakangisi. Itong bata talaga na ito. Be a good boy to your mommy, okay? Lagi kang sumunod sa mga bili niya, at huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Is that a promise? Promise. Hindi maipaliwanag ni Lori ang nararamdaman niya, habang nakatingin sa dalawa. Parang natutunaw ang puso niya sa eksena. Babay Tito Gael. Kaway ng anak. Yeah, see you soon Connor. Hindi napigilan ni Lori ang kanyang sarili, at muling nilingon ang binata. Bakit ganito na lang ang tibok ng puso niya? Bukod sa pangalan, sino ba ang lalaking iyon? Pagka-uwi nila ay agad na pinagsabihan ni Lori ang kanyang anak. Huwag mo na ulit gagawin iyon ha. Pinag-alala mo ako ng sobra kanina. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin. Niyakap ni Connor ang kanyang ina, at hinalikan sa pisngi. I'm so sorry if pinag-alala ko po kayo. Hindi na po mauulit, paglalambing ng anak niya. At saka, alam ko naman po na mabait si Tito Gael kaya sumama ako. Napabuntong hininga Lori, at niyakap ang kanyang anak. Matalino si Connor at magaling bumasa ng mga tao na nakapaligid dito. Pero hindi panatag ang loob niya sa binata. Naging sobrang busy sa restaurant nitong mga sumunod na araw. Ngunit kahit ganon ay mas ginanahan pa si Lori na pagbutihin ang pagtatrabaho, dahil sobrang galing at bait ng head waitress nila. Hindi pa rin maiiwasan ang kaunting pagkakamali, pero wala na ang tensyon na baka matanggal sa trabaho. Lori, may libreng oras ka ba? Pwede bang pakidala saglit itong mga basura sa labas? Binitawan ni Lori ang hawak na tray. Itong 2 sako lang. Oo, salamat ha. Hindi ko kasi pwedeng iwan itong niluluto ko. Walang anuman, chef. Binuksan ni Lori ang pintuan sa likod, kung saan pwedeng ilagay ang mga basurahan. Nakahiwalay na rin ang mga nabubulok at hindi nabubulok, kaya inilagay na lang niya ang mga ito sa designated na lalagyanan ng basurahan. Papasok na sana si Lori sa loob, nang mamataan niya sa parking lot ang pagdating ng 2 magagara na sasakyan. Tuluyan na siyang natigil nang mula sa Aston Martin Valkyrie, ay lumabas si Gael kasunod ang isang sophisticadang babae. Akala niya ay wala na siyang igugulat pa nang mula naman sa isang sasakyan, ay lumabas ang lalaki na hindi niya kailanman makakalimutan. Nabitawan ni Lori ang hawak na towel, habang nakatitig dito. Pumasok na sina Gael sa restaurant pero ang isang ito ay sumandal pa sa sasakyan nito, habang may kausap sa cellphone. Binaklas ni Lori ang suot na apron, at sa mabibilis na mga hakbang, ay nilapitan niya ang kinaroroonan ng lalaki. Lumingon ito sa gawin niya, nang mapansin ang paglapit niya. Nagtagal saglit ang mga mata ng lalaki sa kanya, bago pinatay ang tawag. Excuse me, pwede ba tayong mag-usap? Malamig ang boses niya nang sinabi iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung tricycle driver noon na naghatid sa kanya. So talagang nagpapanggap lang ito ng mga panahon na iyon. Ibinulsa ng lalaki ang hawak na cellphone, at tumingin sa restaurant pagkatapos ay sa kanya. Wala man lang mababakas na pagkagulat sa mukha nito, na parabang inaasahan ng lalaki na darating ang tagpo na ito. Sure, I need to talk to you as well pero huwag dito. Sa ibang lugar tayo. Iniwan ni Lori ang trabaho, at sumama sa lalaking hindi niya kilala. Ngunit hindi na yun mahalaga pa. Ang importante ay malaman niya ang buong katotohanan.